Hello. Sige po, magsimulan na po tayo. Bago po basahin ang banal ng salita, tayo po muna yung manalangin. Ama naming makapangyarihan, dakila sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagtipon-tipon mo po kami upang pag-aralan ang mga salita mo, Panginoon. Habang binubuksan ko po ay yung banal na salita, buksan mo rin po ang puso at isipan ng bawat isa upang maunawaan po namin ang inyong mensahe ngayong hapon ito. Bigyan mo po kami ng karunungan, pananampalataya at lakas ng loob upang maisabuhay po namin ang mga salita ng Panginoon. Naway ang mga salita mo ay magiging ilaw sa aming landas at gabay sa mga bawat pagpapasya na aming gagawin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang unang Korinto, Kabanata 7, versikulo 1 hanggang 4 na po. Mga katanungan tungkol sa pag-aasawa. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik. Ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayon din naman ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, ngunit ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong huwag munang magsiping at maikling panahon upang maiukol ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, muli kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas, dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinasabi ko ay hindi utos, ngunit pag-unawa sa inyong mga kalagayan. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko, ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, at ang mga ito ay hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon. Hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa, o kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi na hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya ay nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, gayon ay magiging marami sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay tinalaga sa Diyos. Kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa.
Anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Magpatuloy sa dating kalagayan sa buhay. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang lalaki ay tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging tuli. At kung hindi naman siya tuli ng tawagin, huwag siyang mag-asang na magpatuloy pa. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya nang siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y isang alipin nang tawagin ka ng Diyos? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya dahil sa Panginoon. Gayon din naman ang mga taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Nabili na at bayad na kayo. Huwag na kayong paalipin sa mga tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo'y tawagin, manatili kayo roon kasama ng Diyos. Tungkol sa mga walang asawa at byuda. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong dahil sa habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y isang lalaking may asawa? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring mag-asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay nito. At iyan ang nais kong maiwasan ninyo. Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin. Malapit na ang wakas ng panahon. Kaya mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga bumibili na parang walang ari-arian, at ang gumagamit ng mga bagay ng sanlibutan na parang hindi nangangailangang gamitin ang mga ito. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi na magtatagal. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito. Kung paano niya mabibigyan kaluguran ng kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babae walang asawa o ang isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan sa Espiritu ng Panginoon. Subalit ang pinagkakaabalahan ng babae may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko ay maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, at dahil ito'y kailangang pakasal na sila.
ito ay hindi kasalanan. Ngunit kung ipinasya niyang huwag pakasalan ang kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya'y may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Kaya nga mabuti ang magpasya pakasalan ang kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang kaibigan niya. Ngunit dapat ay isa rin mananampalataya sa Panginoon. Subalit sa aking palagay, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Iyan ang palagay ko, at sa palagay ko naman nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Maraming salamat, Brother Edward, sa pagbasa ng banal na salita. At ngayon naman po ay tayo'y magsaya, tayo'y umawit, sumayaw sa Panginoon Diyos. Music team, please. Amen. Hallelujah. Tayo po yung tumayo. Tayo po yung umawit at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen.
Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I'm coming back to the heart of worship.
here we are. Dahil sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, for the opportunity to glorify your name, to worship you, to praise you, O God. Maraming salamat, Panginoon. Because you picked me up, you turned me around. Hindi mo ako iniwan, hindi mo ako pinabayaan. Maraming salamat sa walang hanggang pagmamahal, Panginoon. Sa ilang namin ibinabalik ang mataas sa kapulian ng mataas na pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Brother Steve. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Ngayong buwan ay August 2, 2026. Unang linggo ng buwan ng Apostol. Ang ibig sabihin, meron tayong banal na gawain. At pagkatapos, ay ating imungkay sandali kung anong ibig sabihin nito. Ang banal na sandaling ito, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga isip sa paglapit sa hapag ng Panginoong Hesus. Ang banal na hapunan ay isang sagradong pag-alaala sa dakilang pag-ibig at sakripisyo ni Jesucristo para sa ating kaligtasan. Tayo po ay lumapit sa Kanya na may pagpakumbaba, na may pananampalataya at taus-pusong pasasalamat. Mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Bones Pablos. Pwede po, Panginoon. Maraming salamat po, Brother Ed. Ang tama po, no? Since this is the first Sunday of the month of August, makikibahagi po tayo sa ating banal na hapunan. Purihin po, Panginoon. Pwede po ba kamay anak, kamustahin natin yung ating katabi? Kamusta nga, kapatid? Yan. May first time po ba dito? May first timer? Kayo po, first time hindi, no? Second time or third time? So, welcome pa rin sa Throne of Grace. Sister Michelle, first time, second time. Purihin Panginoon. So, welcome sa gawain ng Panginoon dito po sa Throne of Grace Christian Community. Sino po dito yung nagse-celebrate na kanyang birthday this month of August? Bukod po kay Brother Ed. Sino po? Ngayon ba? Si Sister Michelle, purihin ng Panginoon. Mamaya, papanalangin natin yung ating mga birthday celebrants or celebrators kung tawagin, ano? Hallelujah. At alam niyo po ba yung mga hindi naka-attend ng midweek, ito yung naging topic namin. Bakit ba tayo nagse-celebrate ng ating kaarawan o ng ating birthday? While alam niyo po ba na merong mga denominations or religions na hindi po nila sineselebrate yung birthday, no? Sa kanilang mga kadahilanan, although sa atin, no, sabi ko nga, primarily, unang dahilan bakit tayo nagdiriwang ng ating kaarawan ay bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen po? Maaring sa iba, medyo hindi maganda yun. Sabi nila, wala naman sa Bible yan. No? Pero tayo naniniwala na may mga pangyayari po sa buhay natin that are worth celebrating. Amen po? Yung mga magkasintahan niya, di ba? Hindi nila mahintay yung anniversary. Unang buwan, may Monsari. Monsari ba yun? Monsari, oh. Naisip ko nun, ano yung sabihin ng Monsari? Man. Kasi man. Naisip ko yung Monsari. Ibig sabihin yung karelasyon mo ba? Parang monster. Kasi Monsari. Pero ibig sabihin pala ng Monsari. So,
ibig sabihin, bawat tao o bawat individual, merong mga bagay, yung mga pangyayari sa buhay natin na sabi ko nga, worth celebrating, karapat-dapat na ano to, to celebrate. No? At isa na nga po yung ating birthday. Bakit? Kasi nga, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa buhay na ibinigay ng Diyos. Yun ang primary reason. Amen? Hindi, siguro yung iba, no? Baka sinasabi lang, ay, gusto kong mag-celebrate, gusto kong magpasikat. No? Para sabihin ng tao, wow, ang garbo ng party mo. No? Hindi naman. Ang tunay naman na napalatayaan at tagasunod ng Panginoon Jesucristo, hindi gano'n ang layunin kung bakit tayo ay diriwang sa ating kaarawan. And alam niyo po ba mga kapatid, may isang event o may isang pangyayari sa history that is really worth celebrating. Alam niyo po kung ano yan? Ito yung pagbibigay ng buhay ng ating Panginoon Jesus para sa ating kaligtasan. Amen? Sabi niya, do this in remembrance of me. Sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Bakit? Ito po yung, ito po yung magbibigay sa atin ng pag-asa Napagamat dito sa sanlibutan na ito, napakaraming distractions, napakaraming pangyayari na talagang manghihina ka. Kung tutusin, nakakapanghina ng spiritual. Pero pag ating inalala lagi na 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, the Lord showed His love for us by giving His Son, our Lord Jesus Christ, to die for our sins and to live again, to resurrect, to prove that sin and death has no, walang panama o walang pangingibabaw. Sa mga tinubos ng Panginoon, hindi nangingibabaw ang kasalanan at kamatayan. At sa Panginoong Yesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen po? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Pasahin ko lamang po itong mabilis lang, bago natin i-distribute yung yung hostia at yung juice. Sabi dito, today, hindi po ako may sulat nito binabasa ko lang. Sabi po ng isang manunulat, today, choose to live for Jesus. He is the way to eternal life. He is the truth, and He is the life. Jesus gave His life to give life. He pardoned all sins with His own blood. But we must choose His way. Don't forget, He paid it all. Purihin ng Panginoon. He purchased our salvation and we belong to Him. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon Jesus? Hallelujah. Sige, awitan natin ang Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Kahit na po ito ngayon. At hiniling ko po ang mga minamahal nating mga elders para tulungan tayo ipamahagi ang sagisag ng dugo at katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Awitan natin ang Panginoon. Through the far side of the chasm,
sumasagisa sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoon Hesus ng gabing siya ay ipinagkamalo ay tumampot ng tinapay at siya ay nagpasalamat. Ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga sandali ito, aming inubulitan ang iyong dakilang pag-ibig para sa bawat isa po sa amin, na kung saan ito'y inyong pinatunayan sa pamamagitan ng pagsugo sa aming Panginoon Hesus, ang inyong pinakamamahal na anak, upang siya sa kanyang pagkakatawang tao ay maipako sa krus at mamatay upang tubusin ang aming mga kasalanan, Panginoon. At yung naparusahan para sa amin at nararapat sa amin ay siya ang kumuha nito at siya ang gumanap nito para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya maraming salamat. And Lord, narito ang simbolo ng kanyang katawan, sumasagisag sa kanyang katawan na nabugbog na sugatan, Panginoon, alang-alang sa aming kapatawaran. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Father God. And thank you, Lord Jesus, for your sacrifice on the cross. Maraming salamat po. Tanggapin natin ang tinapay na sumasagisa sa katawan ng ating Panginoon Jesus. Tapos naman po natin ang juice na sumasagisag naman sa dugo, pagdaan na dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Panginoon, maraming salamat po. Sa ganitong paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos magkakunan at sinabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo tuwing kayo ay iinom bilang pag-alaala sa akin. Ay manalangin. Lord, salamat po na sa hapon na ito, uli, inaalala namin ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kung saan, hinayaan niyo ang iyong banal na dugo na umagos, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan lamang nito, meron kaming kapatawaran sa aming mga kasalanan. Dahil kung walang pagbubo ng dugo ng Panginoon sa Kristo, ay walang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Eh Lord Jesus, maraming salamat po. We honor you, we thank you, and we love you po, Panginoon. We thank you for the blood. Tanggapin natin ang grape juice na sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Thank you for the blood, Panginoon. Thank you for the blood. Because without the shedding of your blood, there is no remission of sins. Maraming salamat po. Huling katsambahin. We claim all the benefits of the Holy Communion. To you be all the glory, the honor, and the highest praise. In Jesus' name, amen. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa aming mga kasalanan at pagtubos mo sa amin. Hallelujah. Ngayon naman po ay tayo doon tato sa Word of God. Hallelujah. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang isang gawain, kundi isang pamumuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Amen? So sa oras na ito, buksan natin ang ating mga puso
ang ating mga isip upang makinig ng magandang aral. Hallelujah. Kaya umayos tayo ng pagkaupo. Hallelujah. At palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa buhay ng ating kapatid, Sister Vilma Peralta. Maraming salamat po, Brother Eddie. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Good afternoon, my brothers and sisters in Christ. Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Dahil narito na naman po tayo ngayon upang sambahin at ating siyang purihin sa ating gawain. We worship the King of Kings and the Lord of Lords, and we worship Him in spirit and in truth. Samahan niyo po ako manalangin. Tumayo po tayong lahat at ipikit po natin ang ating mga mata. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong mga gawa. Salamat po sa inyong awa at habag na ibinigay sa amin. Kayo po ang aming itinataas at sinasamba. Ako po ay humihingi ng karunungang nagmumula sa inyo dahil limitado lamang po ang aking nalalaman. Ako po ay nagpapasakop sa banal na Espiritu Santo upang maipahayag ang iyong kalooban. We worship you, Lord, and we give you all the glory, honor, and praise in the mighty name of Jesus, our Lord, our Savior. Amen. Pagiging natin ang ating Panginoon. During our praise and worship kanina, nag-overflow po kasi yung aking joy sa pagkanta ng I Thank God. Kasi ito po, isa po ito sa paborito kong kanta. And naging ugali ko na po kasi yung kumakanta, umaawit sa ating Panginoon every morning. Ito po yung aking act of worship. And yung song leader natin kanina, ang ganda-ganda po ng boses. Hello, Bunso. Ang ganda ng boses niya sa tuwing every time na kumakanta siya dito sa harap, talagang nakikita ko binibigay niya yung best niya para sa pagsamba ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Iba-iba po tayo. Iba-iba po ang ating act of worship. Mayroong kumakanta, tumutugtog, nagtuturo, nagdarasal. Lahat po yan act of worship. Pero alam niyo po ba na higit pa riyan ang gusto ng ating Panginoon? Meron po siyang dinidesire, tsaka nire-require na pagdating sa ating pagsamba. Ito yung tunay na pagsamba. At ito po yung aking topic sa hapon ito. Ang aking topic po is true worship. Ang ating text, Romans 12, verse 1. Okay? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, ang i-discuss po natin ngayon is what is true worship and how can we offer God the true worship that is truly pleasing to Him. Ngunit bago ko po sagutin yan, gusto ko lamang po mabigay ng kaunting briefing about sa Book of Romans. Ang Book of Romans po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa simbahan ng Roma. At dito po natin mababasa ang mga doktrina o katuruan tungkol sa ating pananampalataya kay Kristo, sa ating kaligtasan, at sa awa at habag ng Diyos. Yung mercies of God, the incredible mercies of God. Hayaan mo po akong basahin ang mga mercies of God. Number 1, God credit us with righteousness apart from works, Romans 3:22. God offers us justification and redemption through Christ, Romans 3:24. Jesus' sacrifice provides atonement for our sins, Romans 3:25. God takes upon Himself the judgment that our sins deserve, Romans 3:25.
God demonstrates His forbearance and patience towards us. Romans 3:25. God forgives our transgressions and covers our sins. Romans 4:7. God does not count our sins against us. Romans 4:8. God gives spiritual life to those who are spiritually dead. Romans 4:7. God makes peace between Himself and us. Romans 5:1. God forces love into our hearts. Romans 5:5. God gives us Holy Spirit. Romans 5:5. God demonstrates His love for us even while we were still sinners and in rebellion against Him. Romans 5:8. God saves us from His wrath through Christ. Romans 5:9. God reconciles us to Himself. Romans 5:11. God gives us eternal life. Romans 5:21. God lavishes upon us an overflowing abundance of grace. Romans 5:15. God gives us newness of life. Romans 6:4. God frees us from condemnation. Romans 8:1. God makes us His children, heirs of God, and co-heirs with Christ. Romans 8:17. God works all things together for the good of those who have Him. Romans 8:28. God conforms us to the likeness of His Son. Romans 8:29. God is for us. Romans 8:31. God does not bring charges against those whom He has justified. Romans 8:33. God surrounds us with a love from which nothing can separate us. Romans 8:35. God's mercy depends on His character and purpose, not on human ability or achievement. Romans 9:16. God saves everyone who calls upon His name. Romans 10:13. God allows Himself to be found even by those who were not seeking Him. Romans 10:20. God offers us His kindness and calls us to remain in it. Romans 11:22. God's gift and calling are irrevocable. Romans 11:29. So lahat po ng nabasa ko, yan po yung incredible mercies of God na ibinigay ng Diyos sa atin na natatamasa natin magpahanggang ngayon. Ayan po yung awa at habag ng Diyos na inisa-isa ni Apostol Pablo sa Book of Romans. At sa ating pong pag-uumpisa, gusto ko lamang po kayong tanungin kung ano po ang ibig sabihin ng worship. Kahit yung simpleng definition lang po. Marahil ang sasabihin niyo po pagsamba. Tama po yun. Tama po yung pagsamba. Worship is our response to who God is, what He has done, and our trust in what He will continue to do. Ang pagsamba po, ito po ang ating tugon kung sino ang Diyos, kung ano ang Kanyang nagawa, at ang ating tiwala sa Kanyang magagawa pa. Lahat po ba tayo sumasamba? Amen. Pero ang tanong po, nakikilala ba natin ang ating sinasamba? Well, nakakalungkot po kasi isipin na may mga tao kung sino-sino na lang ang kanilang sinasamba. Marahil hindi nila nakikilala ang tunay na Diyos. Meron din naman pong ilan na nakikilala nga nila ang tunay na Diyos, pero hindi tunay ang kanilang pagsamba. Basahin po natin sa Roma 1:20-23. Roma chapter 1 verse 20 to 23. Verse 20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita,
ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, sila'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Verse 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Sa simula pa lamang po, alam na po natin na may Diyos. Sino po ang gumawa ng langit, ng lupa, ng bundok, ng halaman? Di ba po ba ang Diyos? Sa kanyang mga gawa, nahahayag po ang kanyang kadakilaan, katalinuhan, at kaluwalhatian. So instead na pasalamatan po natin ang Diyos, hindi po natin ginawa. At sa halip na siya ang ating sambahin, dahil siya ang lumikha ng mga yan, iba po ang sinasamba. Katulad nga po ng sinabi natin, yung ilan sumasamba po sa mga hayop. Ikaw ba naman sasamba ka sa ahas? Kaya bang gumawa ng ahas ng araw, ng buwan, ng dagat? Diba hindi po? So bakit sinasamba mo yung ahas? Wala pong makagagawa niyan, kundi ang ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na deserve ang tunay na pagsamba. Amen? Parang ganito po, kanina, pumasok po tayo, naka-arrange na po yung mga chairs, yung mga electric fan, yung mga mic, naka-set up na po yan. So, ibig sabihin, meron pong tao na gumawa niyan, po ba? Meron pong naglinis, meron pong nag-arrange ng electric fan. So, ibig sabihin, may taong gumawa. Much more pa po kaya doon sa mga bagay na nandito na bago ka pa ipinanganak. Siyempre, ang gumawa po niyan, walang iba, kundi ang makapangyarihang Diyos. At kahit sino pong tao, kahit sinong pinakamatalinong tao, hindi po kayang gumawa ng araw, hindi po kayang gumawa ng buwan, hindi po kayang gumawa ng hayop, ng dagat. Dahil ang makagagawa lamang po niyan, ang ating Diyos na makapangyarihan, na deserve ang ating tunay na pagsamba. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Balik po tayo ngayon sa ating scriptures. Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your true and proper worship. Sa Tagalog po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So kung mapapansin po ninyo, yung unang salita ng ating scripture ay therefore. Kaya nga. Kasi po ang therefore, yun po yung pinaka-bridge sa mga sinabi niya noong una, sinabi niya before, na may kaugnayan sa sinasabi niya ngayon. Yun nga po yung patungkol sa awa at habag ng Diyos. So, how can we offer God how can we offer God the worship that is truly pleasing to Him? Paano po natin maibibigay sa Diyos ang tunay na pagsamba at kalugod-lugod sa Kanya? Ang ating point number 1 is, be a living sacrifice. Maging alay na buhay. So, dalawa po ang nilagay ko dyan. Living sacrifice is offering your whole life, yourself, as a sacrifice to God.
Tapos yung pangalawa po, a sacrifice that is alive and continues in action. Dito po muna tayo sa una, offering your whole life, yourself, as a sacrifice to God. Jesus Christ Himself is the ultimate example of living sacrifice. Jesus Christ died for us to be saved. Romans 5:8. God demonstrated His love for us while we were still sinners. Christ died for us. Inalay po ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Siya po ay namatay sa krus para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, sa ating mga para pagbayaran niya ang penalty na dapat para sa atin. At upang magkaroon tayo at upang kaligtas tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Living sacrifice means ialay natin ang ating katawang buhay. Ibig sabihin, ialay natin yung ating katawan. Katawang ano po? Katawang may buhay. Kaya po living sacrifice kasi buhay. Ialay natin ang ating katawan, not just our physical body, but kasama po doon yung ating body, heart, mind, and soul. Hanggat nabubuhay tayo, hanggat kumikilos tayo, ialay na po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil ito po ang kanyang gusto. Living sacrifice, kasi kapag namatay na po tayo, wala na po tayong magagawa. Kaya habang buhay pa po tayo, ialay na po natin ang ating buong sarili, ang ating buong pagkatao, at ang ating pamumuhay. Living sacrifice is a sacrifice that is alive and continues in action. Ang alay na buhay ay pagsasakripisyo na buhay at patuloy na kumikilos. Basahin natin ang Isaiah 1:11. The multitude of your sacrifices, what are they to me, says the Lord? I have no more than enough of burnt offerings, of rams, and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. Sa Old Testament po kasi noon, nagsasacrifice sila ng mga hayop na pinapatay nila tapos sinusunog nila. Yun po yung pinaka-alay nila sa Diyos. Pero ang sabi po ng Diyos, ayoko niyan, sawa na ako dyan. Hindi ako nai-impress dyan sa mga alay nyo, dyan sa mga animals na pinapatay nyo. Wala sa akin yan, ayoko niyan, sabi niya. Dahil ang gusto ko, ang ialay niya sa akin, yung buhay niyo. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Ialay natin ang ating buong buhay. Hindi po yung kung ano-anong mga bagay. Amen? God is expressing His displeasure with sacrifice that have become empty religious rituals. He is not impressed by the multitude of animal sacrifices and offerings when they are not accompanied by a heart that is genuinely devoted to Him. God does not desire outward acts of worship that are disconnected from inward obedience. Instead, He calls us to offer our very lives as a living sacrifice, a life continually surrendered to Him, shaped by His will and expressed through obedience. So yun nga po, ayaw nga po ng Panginoon na mag-alay tayo ng kung ano-anong bagay, tulad ng mga hayop at kung ano-ano pa. Kung ang ating puso ay hindi naman po tama at hindi naman po mabuti. Ang point number 2 po natin is have a holy living. Magkaroon tayo ng banal na pamumuhay. Practice
a holy living or live a life that is holy. God called us to be holy. Basahin natin ang God called us to be holy. 1 Peter 1:16, be holy because I am holy. So, pastora, paano po ba tayo pastor? Example lang po yun Pastor Bones, kunwari si Pastor Bones, tinatanong natin. Pastor Bones, paano po ba tayo magiging holy? Parang ang hirap naman po maging holy. Pwede ba tayo maging holy? Yes, we can be holy. Pwede po tayo maging holy dahil ang ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng guide para sa banal nating pamumuhay. At ito po ay walang iba kundi ang kanyang banal na salita. And this is the Bible. Pastor Bones, meron naman kaming Bible kaso hindi pa rin kami holy living. Hindi po magic yun. Kasi minsan po, yung Bible natin, nakadisplay lang sa isang tabi. Inaalikabok. Ang kapal na ng alikabok. Buti pa yung alikabok nagbabasa. Ikaw hindi. Pakisabi po sa katabi. Buti pa yung alikabok nagbabasa. Ikaw hindi. Magbasa ka naman. Di ba po? We can be holy by reading, studying the Word of God. We can be holy by meditating the Word of God. We can be holy by following and applying the Word of God into our lives. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Kailangan po, babasahin din natin ang Bible. Babasahin natin ang Bible. Yun po ang pinaka-importante. Tapos, i-meditate natin. Tapos, i-apply natin sa ating buhay. Hindi po pwedeng alam lang natin ang Word of God. Hindi po pwedeng nagbabasa lang tayo ng Word of God. Dapat po, ina-apply din natin sa ating sarili at sa ating pamumuhay. Ito po yung knowing versus living. Hindi sapat ang alam lang natin ang Word of God. Hindi sapat ang alam lang natin ang salita ng Diyos. Dapat ito ay nakikita sa iyong pamumuhay. Basahin natin ang Roma 6:12-13. Verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So, ibig sabihin ko, kung binigyan po tayo ng ating Panginoon ng katawan para sa ikabubuti natin at hindi po para sa ikasasama. So, kung binigyan ka na ng kamay, gamitin mo po yun sa mabuti. Huwag kang magnakaw. Huwag kang pumatay. Kung binigyan ka niya ng katawan, huwag mong gamitin sa kalaswaan. Huwag mong ibenta. Kung binigyan ka niya ng bibig, lahat tayo may bibig, huwag nating gamitin sa pagsisinungaling, sa paninira ng kapwa. Huwag po natin gamitin. At kung binigyan ka niya ng utak, huwag kang mag-isip ng masasama laban sa iyong kapwa. Dahil, kapag sinira po natin yan, hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Huwag nating sirain ang ating katawan, huwag nating dungisan ang ating katawan, dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos. Our body is a temple of God. At dito po nananahan ang Espiritu Santo sa ating katawan. Amen? So, binigyan po tayo ng Diyos
ng kumpleto, binigyan tayo ng lahat. Lahat-lahat binigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Minsan, tayo lang po yung nagkukulang. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil binigay niya sa atin lahat. Lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Roma 14, verse 13. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. So example ko po dito, wag po tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Example po, ang hilig mo magsuot sa ating kasuotan, ano? Ang hilig po ninyo magsuot na maiksi. And then, meron po kayong nakasabay, naglalakad po kayo, meron kayong nakasabay na mag-asawa. So, dahil ang iksi ng suot mo, kasi kapansin-pansin, dahil ang iksi ng suot ko, yung asawa ng lalaki napatingin sa'yo. So si Mrs. nagselos. Eh di nag-away sila. Nag-away sila kasi ikaw yung naging dahilan ng pag-aaway nila. So matutuwa ba tayo ng gano'n na tayo yung nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba? Di ba hindi? So, basahin natin ang Hebrews 10:10. Sandali lang po. Basahin po natin yung Hebrews 10:10. And by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Sa pag-aalay ng katawan ni Jesus, tayo ay nagiging banal na at napatawad na ang ating mga kasalanan. Kaya dapat tayong magpasalamat at magpatuloy sa ating pananampalataya. Yung pong point number 3, do what pleases God. Prioritize God's will and do things that honor God and give Him glory. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you. Seeking His kingdom means making God our priority and intentionally making room for the things that deepen our relationship with Him, such as attending church, joining. Sandali lang po Seeking His kingdom means making God our priority and intentionally making room for the things that deepen our relationship with Him, such as attending church, joining prayer meetings, studying the Bible, and fellowshipping with fellow believers. Number 3 po natin, do what pleases God. Prioritize God's will and do things that honor God and give Him glory. So ito po yung mga dapat daw po priority natin. I-prioritize daw po natin ang will ng ating Panginoon. Katulad po ng pagsisimba, katulad po ng pag-attend ng prayer meeting,
katulad po ng pagdarasal, ng pag-attend ng Bible study. So yan po yung mga nakalulugod sa ating Panginoon. Okay? Sa Hebrews 13:16, so, yung iba po kasi banal lang kapag Sunday. Kapag nagsisimba lang o kapag nasa church lang. Pero kapag umuwi na sa bahay, unholy na po, hindi na po holy living. Unholy living na po. Ano na yung nagmumura, nangangaway. And minsan sa trabaho, iba na po yung mga ginagawa. So, ibig sabihin, mamuhay po tayo ng holy living, banal. Mamuhay po tayo ng may kabanalan. Kahit saan tayo magpunta, sa trabaho, sa labas, o sa ating tahanan. We live for the glory of God, work for the glory of God. Araw-araw, mamuhay tayo ng may kabanalan. Basahin natin ang Hebrews 13:16. And do not forget to do good and to share with others, for such sacrifices God is pleased. Huwag natin kalimutang gumawa ng mabuti at tumulong sa ating kapwa dahil ito kalugod-lugod sa ating Panginoon. So for example po, meron tayong kapitbahay na nangangailangan. Katulad ng widow, ng mga matatanda or single parent. Kasi yan po yung ilan sa mga nahihirapan sa buhay. So kapag lumapit sa iyo, at meron ka namang maitutulong, please tulungan mo naman. Halimbawa, nangungutang po sa iyo at meron ka namang ipapautang. So, pautangin mo. Kasi, at huwag kang manunumbat. And, huwag kang manunumbat. Kasi, hayaan mo ang Panginoon ang magsukli sa iyo ng lahat ng mabuting ginagawa mo. Amen? Amen po? And yung mga nangungutang naman, pag may pera naman po kayo, magbayad naman po kayo. Kasi minsan, yung mga inuutangan po natin, gipit din yan, pero inuuna lang po tayo para makatulong sa atin. So, huwag niyo po kalilimutan, kapag nangutang kayo, magbayad din po kayo para pautangan kayo ulit. So, basahin po natin ang Galatia. Galatia 6:9. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen? So, lahat po ng ating ginagawa ay nakikita ng ating Panginoon. At siya po ang magsusukli ng lahat ng mabubuting gawa natin. So, ngayon po mga kapatid, na-discuss ko na po yung points on how can we offer God the worship that is truly pleasing to Him. Number 1, be a living sacrifice. Number 2, have a holy living. Number 3, do what pleases God. True worship. Kinuha ko po yung meaning ng true worship sa ating scriptures. True worship is to offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, in response to all the mercies of God. And kung meron pong true worship, syempre meron din pong false worship. Basahin po natin ang Marcos 7:6-7. Marcos
chapter 7, 6 to 7. Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos." Ito po yung pagsambang, ito po yung false worship na sinasabi. Ito po yung mga taong nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hanggang sa salita lamang, at hindi ito nakikita sa kanilang gawa at sa kanilang pamumuhay. Ito ang mga taong mapagkunwari o ipokrito. Halimbawa po, tumulong ka sa isang charity works. Tapos, pinost mo sa social media. Pero ang intention mo, kaya mo pinost yun, para malaman at makita ng mga tao na tumulong ka. For example, nag-donate ka. Para makita nila na nag-donate ka. So, ikaw yung pinupuri nila. Ikaw yung sinasabihan nila na, "Ay, si ganito, ang laki ng dinonate, ang bait-bait naman yan, sobrang bait naman yan." So instead na ang Diyos ang dapat napapurihan sa ating mga ginagawa, ikaw ang napupuri. Kaya kung tutulong ka, isekreto mo na lang at hayaan na ang Diyos ang mapapurihan at hindi ang sarili mo. Okay. So sa aking pong conclusion, therefore, as we conclude and synthesize our preaching today, let us examine ourselves and ask, are we truly offering God the worship that He desires from us? True worship is not expressed through words alone. It is revealed through our actions, our choices, and the way we live our lives. It is not an outward display meant to impress others, but a sincere response of heart that has encountered and experienced the abundant mercy of God. To worship God truly is to offer our whole life, our entire being, and our daily living to Him as something holy, pleasing, and acceptable. It is our grateful response to the abundant mercy He has extended to us and to the new life we have received from Him. Worship and peace. When the music fades, all is stripped away, and I simply call, longing just to breathe. So
para hindi ka matangay nito. Bumalik ka sa Kanya at siguradong tatanggapin ka niya. Kaya mga kapatid, yung mapupukayo at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong masaganang awa at habag. Inaalay po namin ang aming buhay as a living sacrifice, holy and acceptable to you. Isinusuko po namin ang buo naming pagkatao as a sign ng aming tunay na pagsamba. Tulungan niyo po kami umili at tumulong sa aming kapwa ng walang hinihintay na kapalit at mamuhay kami ng may kabanalan at naayon sa iyong kalooban. And this we pray in Jesus' name. Amen. Ulitin ko lang yung tatlong puntos na sa ating pinag-aralan. Ang number 1 ay be a living sacrifice. Number 2, have a holy living. And number 3, do what pleases God. So ang paunahing aral nito ay ialay natin ang ating buhay sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya araw-araw. Amen? At tayo naman ay dadako sa pinakamahalagang segment ng ating gawain. Hallelujah! Ang pagsamba, ang ating present offering na ihatid sa atin ng ating kapatid, Sister Maribel Manega. Hallelujah. Thank you, Brother Eddie. Are we all blessed? Are we all blessed? Amen. Palapakan mo natin ang ating Panginoon na buhay. Hallelujah. Sabi nga ni Sister Vilma, what is worship? Well, worship is our response to God, to who God is, for what He has done, and our trust in what He will continue to do. Then how can we worship God? Well, in offering our life, our time, and in giving our tithes and offering as a sacrificial giving, which is part of our worship. Because giving is a sacrificial worship. As the Bible says, Proverbs chapter 11 verse 11, it says, through the blessing of the upright, a city is exalted, but by the mouth of the wicked, it is destroyed. Yes. Sino ang tinutukoy dyan na upright? Sa Tagalog, matuwid. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag. Ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. At ito ay tumutukoy sa mga matutuwid na anak ng Diyos. It is a place where you live is blessed because you are there. You raise its standard. You make it a better place to live and a stronger place to work
and for us to be blessed. Hallelujah. And yet having your citizenship in heaven means your citizenship on earth. Your good citizenship on earth. Because your presence influences your city's laws. Di ba may mga ordinansa sa ating lungsod? So, ganun din sa ating bahay-sambahan. Wherein we practice in environment, government, and economy. So, ibig sabihin, kapag ang mga matutuwid ay magbibigay, ang bayan ay itinataas. Ibig sabihin, yung pagbibigay natin, nagiging pagpapala sa pagpatakbo ng ating bahay-sambahan. Natutulungan ang mga nangangailangan, lalo na sa aming mga nag-aaral sa theology. Sinusuportahan mo kami. We give because we love God and His ministry. Because truly, God loves a cheerful giver. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po, kayo tumayo. Itaas natin ang ating mga envelopes. Hallelujah. O loving Father, we thank you and we glorify your name. We ask you to please cleanse us with the precious blood of your Son Jesus Christ, our Lord and our Savior, as we bring our tithes and offering. Bless ito, Lord, upang may magamit sa aming bahay-sambahan. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga ikapo upang ito ay makakatulong sa pag-reach ang more souls to bring before you, Lord, to glorify your name. And we ask you to please bless each one of us, our family, our health, our church, and our finances. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Maraming salamat, Mr. Maribel. Ngayon pa naman po ay tayo ay dadako sa announcement, closing prayer and benediction by Pastor Bons Papos. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ba'y napagpala ng salita ng Diyos? Parang hina. Ulitin ko tayo po ba ay pinagpala ng salita ng Diyos? Purihin ang Panginoon. Sige mo naman ang Lord. Sa buhay namin kapatid, Sister Bing. Kaya nga po tayo nagpupunta dito, di ba? Para mapagpala, para purihin natin ang Panginoon, sambahin natin, at para mapagpala tayo ng salita ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. Hindi ko naman po ito mapapalagpas kasi napakaganda po ng ating natutunan. Pero kanina, yung may binanggit si Sister Vilma na baka hindi natin nakuha baka hindi natin napansin. Napansin niyo po kanina, bago niya itinuloy niyo sa Romans, yung kanyang text, di ba binasa na yung mga preceding verses? Wherein binabanggit yung mercy and grace ng Panginoon. Bakit kaya
niya binasa yun? Bakit kaya niya inunang basahin yun? Tapos sinabi pa niya na, therefore, di ba simula ng therefore, ibig sabihin may connection yun doon sa dati. Alam niyo po mga kapatid, ang tunay na pagsamba, makinig, ang tunay na pagsamba ay nagmumula lamang sa buhay na tunay na nakasuko na sa Panginoong Kristo. Bakit? Di ba, Romans, ito yung ano ni Apostol Pablo eh. Pinagdidiinan niya yung mercy and grace ng ating Panginoon. Yung biyaya at kahabagan ng Panginoon. At kung tayo, o sino man, na hindi pa tunay na isinuko ang buhay niya sa Panginoon, hindi po pwedeng magkaroon ka o lumabas sa iyo yung true worship. Hindi pwede. Hindi pwede. Kahit anong sigla mo na, halimbawa, umaawit tayo, no? Kahit anong lakas ng pagsamba mo, kahit anong taas ng kamay mo, lahat yun baliwala kung hindi totoo ang buhay mo ay sinuko mo na sa Panginoon. Because true worship comes from a life that is fully surrendered to the redeeming and saving grace of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen po ba? Kaya masabi nga, di ba, hindi naman ito nakabatay sa ating pag-worship na yung outward appearances or outward, expressions of worship. Because ang tunay na pagsamba, true worship is done in holiness. And holiness only comes from the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi tayo pwedeng mag-worship ng totoo. Ang buhay natin ay hindi banal sa Panginoon. At ang kabanalan natin ay nagmumula lamang sa Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? Dapat yan ang matutunan po natin. Kaya yung simpleng nagluluto ka, umaawit ka, yung mga ganung bagay, worship yun sa Panginoon. Bakit? Kasi nga nagpapasakop tayo sa kabanalan ng Panginoon. Hindi ito nakikita sa mga outward expressions, kundi nandun sa loob, kaloob-looban ng ating kaluluwa, na ang tunay na worship, yung tayo ay tinubos ng Panginoon, tayo ay nagpapasakop sa pagtubos ng ating Panginoon Hesus Kristo. Amen? Sige po, kanina sabi ko yung mga celebrators natin, papanalangin natin. Tayo po tayo lahat, panalangin natin yung ating mga celebrators, si Brother Ed, Sister Michelle, sino pangalan? August? Yung bata? Anong pangalan ng bata? Honey? Ashley? Wow, ang social ng pangalan? Ashley. No, parang foreigner, no? Ashley. Yung ba yung totoo mong pangalan? Baka naman hindi, ha? So, panalangin natin si Michelle, si Ashley, Brother Ed. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa inyong mensahe na aming narinig. At tunay nga, Panginoon, kami ay pinagpala niyo ng inyong mensahe na ipinarating sa amin sa kalagitnaan namin sa hapon nito. Lord, hayaan niyo po na sa pagkakataon ito, itaas namin sa inyo, sa inyong trono ng biyaya, ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa buwan ng Agosto. Lord, salamat po sa buhay nila, salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa kanila. Salamat po sa patuloy na pag-provide ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. At narito sila, ibig sabihin, Panginoon, sila ay malusog. Sila ay walang anumang karamdaman at dahil yan sa biyaya niyo sa kanilang buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon. At sa pagkakataon ito, patuloy kami humihiling na sa mga darating pang maraming taon na kanilang buhay, Panginoon, dalangin namin ang pagpapala ng kalusugan sa kanila. Dalangin namin ang pagpapala niyo sa kanila hindi lamang financial, Panginoon, kundi sa buong buhay nila. Lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, pagpalain mo sila. At higit sa lahat, Panginoon, yung kanilang spiritual na buhay, Panginoon, na habang sila ay nabubuhay dito sa mundo ito, Lord, huwag nilang kalimutan na ang buhay na ito
ipaglingkod nila sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pamumuhay sa kabanalan. Pagpalain na rin po ang kanilang mga gawa, Panginoon. Sila man po ay nag-aaral, sila man po ay nagtatrabaho, Panginoon, sila man po ay silbing nasa bahay. Lord, pagpalain niyo po ang mga kapatid na ito at tunay nga maganap sa kanilang buhay ang inyong perfect plan sa kanilang buhay. Yung plano niyo na nararapat sa kanila dahil kayo ay mabuti, Panginoon, at kayo ay hindi nagbabago at tapat sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, and continue to make them a blessing para sa gawain na ito ng Throne of Grace. Pagpalain niyo po kanilang buhay at tunay nga maging kabalikat namin sila sa gawain na ito ng pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Ayaw natin yung ating closing song. Purihin ng Panginoon. And this coming Wednesday, wala po tayong midweek. No? Purihin ng Panginoon. Cross the Lord, and there's my trust, and find my glory in the power of the Lord. In every day, let me stand for me, my sins of sin. Purihin ka, Panginoon. Bago tayo manalangin, salamat sa Panginoon, sa kaibigan ni Lapia, Brother Edward, sa kaibigan ni Sister Michelle, sa kaibigan ni Brother Jedi. Welcome sa ating gawain at nakanin namin magpatuloy tayo pagpakalalim sa Panginoon at mabuhay sa kapanalan ng Diyos. Hallelujah. Tayo nanalangin. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Tuloy nga pagpapala sa aming kaluluwa ang inyong mga salita, Panginoon. And Lord, hayaan niyo po na sa aming mga narinig ay tunay nga lumabas sa buhay namin ang tunay na pagsamba sapagkat kami ay banal, sapagkat ginawa niyo kaming banal, Panginoon. Tulungan niyo kami mamuhay sa kabanalan at tunay nga sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ay lalo lumalim ang aming pananampalataya hanggang kami, Panginoon, ay hanggang kayo ay dumating, Panginoon, at kunin kami kung nasaan kayo ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo po natin pinabalikan ang aming papulit pagsalita. Tapos na po ang ating gawain, magpalain tayo ng kapayapaan at biyaya ng Panginoon Hesus, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. God bless everyone.
for the word.